sa mahal na Ama at sa ating pong mahal na Apo Kunching na kinulugdan ng Banal na Espiritu, sa ating pong mga alagad at caps, sa mga tagasunod, magandang umaga po. Ngayon po ay tatawag po ako ng magbabahagi. Kung sino po ang may gusto magbahagi, pwede pong magtaas ng kamay para po maibahagi ang naganap sa kanyang buhay sa kahiwagaan ng Ama. Isa pong magbabahagi ang ating kapatid na si Tita Marlene ng Paligi. Hinukay po, hinukay. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAP, sa pasyente at sa mga kamukha kong tigasunod. Paano po ba ako nadako sa dambanang ito? Na dati po na masasabi ko po na matinding pagsubok ang binigay sa akin ng Ama, sapagkat noon nga pong na hindi pa po ako napupunta sa dakong ito. Talaga pong kung ano-ano po ang laman ng aking isipan, ng aking puso, lalo-lalo na po ang spiritual kong pangangatawan. Subalit, nung ako po'y akayin niya sa dambanang ito, kung ipinakita niya po sa akin ang kahiwagaan na kung paano po pala niya pinagbabago ang mga taong dating punong-puno ng poot, galit, paghinakit, lalo-lalo na po yung sama ng loob sa kapwa niya. Subalit iyon po ay pinadama po sa akin ng Ama. Nung una po iyon pinadama po sa akin ng Ama na hindi pa po ako bukas na totoo. Talaga pong napakahirap po bilang isang tao na hindi pa po nakakadama ng na espiritu. Nandoon pong yung pagsubok po na iyon ay hindi ko po nakayanan sapagkat isip nga po ang isip na hindi ko naman po alam no yung aking iniisip. Yung po pala ay nagiging daan din po pala ng ating karamdaman. Kaya nung ako po'y akayin na po sa dambanang ito, ang una po sa akin pinagaling ng Panginoon ay hindi po yung aking karamdaman. Sapagkat nung ako nga po ay mapunta rito, ang laman po ng aking puso at kaisipan ay mga makasalibutan. Subalit nung sabi po ng mahal na Apo, nung ako po'y kanyang binelesan, sabi niya po sa akin, mahal na kapatid, isuko mo lahat ang dalahin mo sa buhay. Kapag iyan ay nagawa mo, madadama mo na ang pagmamahal ng Ama sa buhay mo. Subalit, sa pamamagitan nga po ng salitang ganon, at hindi ka pa po bukas talaga sa Panginoon, napakahirap pong gawin. Ano po ba isusuko, sabi ko. Hanggang sa nagnilay-nilay po ako, ano po kaya dapat ko pang isuko, sabi ko ganon. Noong isang araw po, nang ako po'y dumulog sa Lord of Pardon, sabi ko, Ama, ituran niyo po nga po sa akin kung ano po ang sabi sa akin ng mahal na Apo Kunching bilang isang banal na espiritu, hindi bilang sangkatauhan. Bali po, nung ano po, pinadama niya po sa akin na ang dapat ko daw po palang isuko, yung mga nilalaman pa po ng aking puso at isipan. Sapagkat ang laman nga po ng aking puso at isipan noon ay puro galit, hinanakit, dahil nga po sa naganap sa aking buhay.
Subalit nung ito po yung isuko ko sa kanya, talaga po totally pinalaya niya na po ako. Wala na po yung problemang dumadating sa akin na, ano ba yun, bakit ba gano, ba't ba ganito ang nangyari sa aking buhay? Marami po akong katanungan. Subalit po ngayon, ano man pong pagsubok o pagdalisay na dumarating sa akin, hindi ko na po itinatanong sa Ama. Subalit ito po yung aking pinasasalamatan pa sa Kanya. Sapagkat yung po palang pagdalisay na iyon, yung po pala ay daan ng kung paano tayo maging malalim sa pananampalataya. Kaya, papurit pa sa salamat po sa Ama na lubusan niya po akong pinaliliwanag ang aking isipan, lalo-lalo na po ang aking kaluluwa na patuloy niya pong tinatanglawan ng liwanag kung paano po siya madama. Kaya Ama, walang hanggang papurit pa sa salamat po ang tanging maiaalay ko sa iyo. At sabi ko nga po sa kanya, pagdating ng araw, oo, kung takdanan niya akong bigyan ng kung paano po ako makapaglilingkod sa kanya. Sapagkat wala na po akong masasabi sa buhay ko na napakayaman ko na po ngayon talaga sa pagmamahal. Hindi ko man po madama, subalit nasisilayan po ng mga mata ko. Sa bawat tingin lang po ng aking mga kapatid, hindi man po sila magsalita, damang-dama ko po yung pagmamahal nila. Kaya sa mga katulad ko po dati na magulo ang isip, magulo ang puso, lalo-lalo na po ang spiritual, isuko po natin sa Ama at makakalaya po tayong lubusan, lalo-lalo na po sa may mga karamdaman, isuko po natin ganap. At siya lang po ang ating panahan sa ating puso at isipan. Sa Kanya po tayo kumuha ng lakas. Wag po tayo magpapaagaw sa mga kalaban. Bagkus siya ang manguna at maghari sa atin. Makakantam po natin ang ating kagalingan. Yun lang po. Maraming salamat po kapatid. Tunay nga pong napakabuti ng Ama. Sabi nga ng ating kapatid na nung dating wala pa po siya dito sa ating dambana ay magulo ang kanyang isipan, ang kanyang puso. Ngunit nung nasumpungan niya na mapunta po dito sa dambana ay ang lahat po ay isinuko niya sa ating Ama. Magtiwala lang po tayo, bigay natin ng 100%. Lahat po ng ating dalahin, mga problema, sakit, hindi lang po yun. Ang mahalaga po ay ang ating kaluluwa na pagagalingin ng ating Panginoon ay papanatag po ang ating isipan at ibigay po natin ang ating sarili mambuo sa ating Panginoon. Salamat po. Ang susunod pong tatawagin na magbabahagi ay ang ating kapatid na alagad na si Tita Isadora. Palakpakan po natin. Buhay ang Diyos. Salamat po kapatid. Talagang fresh na fresh si Lord. Buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? 2 linggo po akong wala. 2 linggo akong nag-mission mag-isa. At ito po ang regalo niya. Lalo akong gumanda. Lalo akong lumakas. Alam niyo po kahapon, gusto ko na rin magbahagi pero hindi pa po kaloob. Dahil iba pong pakiramdam ko kahapon eh. Sino po ba rito sa mga tagasunod lang? Ang alagad, quiet lang, quiet. Tagasunod lang. Ano po ba sakit ni Isidora? Leukemia. Ilang taon na? Maglalabing 3 taon na. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po sa larangan ng medisina, ang leukemia, pinakamatagal ng 6 na buwan. Si Isidora maglalabing 3 taon na. Sino po ba nagmilagro sa akin? Ang Divine Mercy sa tulong ni Apo Conching, palapakan natin ang buhay na Diyos. Kaya nga po, para maibalik ko sa Kanya yung grasya na tinanggap ko, 2004, sa pamagitan ni Apo Conching, nagmi-mission po akong mag-isa. Kaya every year, o tuwing isang taon, sinisika po kahit mahina ako, na matupad ko yung mission na yun. Kasi dati po, isinamay ko si Apo Conching sa Bisaya, kasama ng mga ilang alagad, magastos po sa eroplano. Magastos po, hindi ka po pwede
barko gawa nung alo at saka yung wasting time. So, ako na lang po, pinagkatiwalaan ako ng banal na espiritu kasama si Apo Konsing, naiibantala ko o naihahayag ko po ang kadakilaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen po ba? Akala ko po, nung una, katapusan ko na. Kasi nakikita ko sa mga pasyente, lalo na itong mga na-stroke. Ako po, 36 years old pa lang, na-stroke na. Mas malala po sa inyo kasi nakabalot-balot yung kamay ko, nakahilahod yung paa ko at nakaganyan ako at wala akong masasabing iba kundi nakaurong po yung dila ko. Tinawag ko po si Mama Mary kasi 13 years old pa lang po ako, Lourdes na ako. Sabi ko, tulungan niyo pa po ako mabuhay para sa mga anak ko dahil 6 months old lang yung bunso ko eh. 2006 po yan. 1 taon akong paralisado. 1 taon akong hindi makapagsalita. 1 taon akong nakaanong kamay. Subalit, sa lakas ng aking pananalig at pananampalataya, ito ako ngayon, maganda. Amen po ba? Ang pinagaling ng Diyos ay madaling sabihin. Pinagaling ako ng Ama. Marami nag-question sa akin, marami nagtanong, pinagaling ka ng Ama, eh bakit nagpapadoktor ka? Yan ang mga utak, ewan ko, diya. Kasi, ang doktor, instrumento din ng Panginoon. Amen po ba? Subalit, mayroong hinahanap ang Panginoon sa akin. Hindi ko lang alam kung sa inyo may hinahanap. Ang hinahanap ng Panginoon sa akin, tulad ng tinura ng kapatid natin, isuko mo ang lahat sa Kanya. At ang lahat ay ibibigay niya sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kasi tulad po ninyo at tulad ng mga nakapag-share na, ang pinanghawakan natin ang buhay natin, ang kayamanan natin, ang talino natin, hindi po. Lahat po yan ay pahiram. Ultimo mga anak ko, asawa ko, pahiram. Amen po ba? Napakapalad po ng tao na sa edad na 36. Ngayon po, 58 na ako. Maaga kong nakilalang Diyos. Napakasama po ng ugali ng tao kapag nakilala niyo na ang Diyos, pumunta na sa dambana ng Divine Mercy, nagpagamot na kay Apo, napagaling na ng Panginoon ng Divine Mercy, ay tumalikod. Wala na po tayong ibang Panginoon. Amen po ba? Ang nakakabasa lang po ng laman ng ating puso at ng laman ng ating utak ay ang Panginoon. Amen po ba? Ilan po ba ang Panginoon natin? Isa lang. Nag-iisa lang siya at wala siyang kapantay. Amen po ba? Ngayon po, maraming naniniwala sa akin, marami ding hindi naniniwala. Kung kay Apo Konsing, maraming hindi naniniwala, maraming bumabatikos. Kay Isidora, ganun din. Ang sinabi nila, paano ka pinagaling ng Diyos mo? Eh, nagpapadoktor ka. Yan yung mga pilosopo. Amen po ba? Ang ibig sabihin po ng pagpapadoktor, siyensya, science. Ang leukemia po, hindi biro-birong sakit. Ang cancer sa dugo, ang ibig sabihin, mula talampakan hanggang dulo ng buhok mo, kung may nananalaytay na dugo dyan, sa akin po, cancer. Kasi ang pinoproduce ng aking bone marrow na dugo ay puro puti. Amen po ba? Kung balikan natin yung 2004 na nandito ako sa Dambana, yung dating tindahan ni Apo Konsing, ang itsura ko po hapis ang mukha, nangungutim, na para nang walang dugo at wala nang ganang mabuhay. Yan po ang itsura ko noon. Ngayon po mga kapatid, sa nakikita nyo, ganun ba itsura ni Isidora? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi po biro ang pinagaling ng Panginoon. Hindi ka po pwedeng magsinungaling. Kasi po, mula nung 2004 hanggang ngayong 2013, nakakaranas po ako ng iba-ibang sakit. Nagkaroon din ako ng vertigo, nagkaroon ako ng infeksyon, nagkaroon ako ng gastroenteritis, nagkaroon ako ng rayuma, kung ano-ano pa. Subalit, sa lakas ng aking pananampalataya at pananalig, lalo na nakasubaybay si Apo Konsing, mga kapatid, yung tubig
tubig na pinapabless ko araw-araw, yun ang silbing gamot ko. At yung candy na inihahagi sa atin araw-araw, yun lang ang katambal ng tubig nung nagsusuka ako na hindi ako makakain. Sinong nakakita sa inyo dito na si Isidora ay payat na payat at putlang-putla? Sinong nakakita? Last month lang yun. Umaatake aking gastroenteritis, hindi ako makakain. Bawat subo ko kung hindi ko idumi, isuka ko. Subalit sa pananalig ko, sa sinabi ni Apo, muli kang palalakasin ng Ama. Napakahalaga po ng bendisyon ni Apo Konsing sa akin. Kaya po pagdating ko, sinabi ko sa Panginoon, Ama, makaapak lang ako sa banal na dambana, lalakas ako. Ano ba nangyayari? Ano nangyayari kay Isidora tuwing aapak sa dambana? Sa banal na dambana, lumalakas ako, palapurin ang Diyos. Ngayon po, tanungin ko kayo, yun bang kalakasan na tinatamasan ni Isidora, para lang ba kay Isidora yon? Yung bang hiwaga ng Divine Mercy sa pamagitan ni Apo Konsing, para lang po ba kay Isidora yon? Para po sa lahat yun. Para po sa lahat. Kaya lang po, ayon sa inyong pagtanggap. Amen po ba? Kunyari, tinatanggap mo sa bibig. Parang nagdadasal ka sa nguso. Wala sa puso. Ang pagtanggap ko po, alam po ng Panginoon, nasa puso. Kahit sino po ang makalaban ko o makipagdebate sa akin, nangingibabaw yung hiwaga ng Diyos. Alam niyo po, nung pinagaling ako ng Divine Mercy sa panggitan ni Apo Konsing, ang unang kalaban ko yung anak kong abogado. Abogado po ang anak ko, magdadalawa na ang abogado ko. Nakikipagdebate sa akin, galit na galit. Kasi, kumbaga sa ordinaryong tao, nasa banig ka na, lilipat ka pa sa sahig. Yun ang paniniwala ng mga abogado at mga doktor na ipinapagamot ka naman. Puntahan mo lahat ng gusto mo, binibigyan kita ng kotse, binibigyan kita ng driver, huwag ka lang huminto sa kemo. Kasi pag nag-risky daw ang aking sakit, siya na naman ang malilintikan. Ang sabi ko sa anak ko, anak, pabayaan mo ako pagpagamot sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang Panginoong Hesukristo, ang Divine Mercy, ang siyang dakilang manggagamot. Baka gusto niyo silang palapakan. Wala nang ibang dakilang manggagamot. Lahat tayong nilikha, kahit mga espesyalistang doktor. Alam niyo po, nung malaman ko may leukemia ako, nag-iiyakan yung mga kapatid ko. Siyempre po, umiiyak din ako. Ang sabi nung kapatid ko, handa ako mag-donate ng bone marrow. Handa akong tumulong, handa akong magbigay ng dugo. Mabuhay ka lang. Kasi, tinaningan ako 3 taon, 3 doktor, 3 taon. You better pray, Isidora, because you're dying. Kasi pag leukemia po, cancer sa dugo, ano pang ibubuhay nyo pag wala kayong dugo? Ang puno ng kahoy, bakit po nabubuhay? Sa palagay nyo, dahil may nahihigop siyang tubig, yun ang dugo natin. At mayroon siyang sunlight, yun ang pagkain niya. Amen po ba? Sino ba lumikha ng tubig? Sino lumikha ng sunlight o ng araw? Di ba ang Diyos Ama? Yun po ang lumikha sa akin. Yun ang pinaniwalaan ko. Tulad na narinig niyo po dito, marami po nagsabi, lalo na po si Mami Beth, na kung ano ang diferensya ng spare parts ng inyong sasakyan. Halimbawa, Toyota, hindi po kayo pwedeng pumunta sa Mazda. Hindi po kayo pwedeng pumunta sa ibang brand. Dahil po ang spare parts ng Toyota, makikita nyo lamang sa Toyota. Amen po ba? Ang katawan ng tao ay nabuo sa pamamagitan ng Ama. Ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ginamit na instrumento yung ating mga ama't ina. Amen po ba, inang? Amen po ba? Ngayon po, kapag nagpa-repair ka ng iyong karamdaman, tulad niyo po na na-stroke na, ako po na-stroke na mas malala, kaya kahapon natatawa ako eh. Kapag oras po ng joyful song, iisipin niyo po ang inyong kaharap ay ang Panginoon, hindi po tao. Pilitin niyo pong makatayo, nakakatayo naman po kayo eh. Kahit hindi po kayo sumayaw at binigyan galang niyo po, binigyan niyo ng respeto yung Diyos Ama, Espiritu Santo, hindi po kayo pababayaan. Mas malala po ako nung ma-stroke, umurong yung dila ko, may gamot ako sa utak, may gamot ako sa puso, may gamot ako sa lahat.
Subalit, yung kahit isa ngayon, wala akong iniinom. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Kung naghangad po kayo noon, na gano'n ang mangyari sa inyo, katulad ni Isidora, sabi ng Panginoon, ang pananampalataya na walang kasamang gawa, patay. Amen po ba? Hindi po natin matatawaran kung anong kapangyarihan mayroon ang Panginoon, kung bakit na-stroke ang isang tao, kung bakit may bukol ang isang tao, kung bakit nagkasakit ang isang tao, lalo na po si Isidora kung bakit nagka-leukemia. Kumpleto po ako sa pagkain. Kumpleto po ako sa lahat ng lakwatsa nung araw. Kumpleto po ako sa lahat. Subalit, sa bilog na yan, makikita mo magdodrawing ka ng isang bilog. May kapirasong dot, may kapirasong mancha. Hindi mo ngayon alam kung paano isasarado yung bilog na yon na mawala yung manchang yon. Yung maliit na manchang yon o maliit na butas na yon, ang kulang po pala sa akin, si Kristo. Amen po ba? So, nung makilala ko si Kristo, may leukemia na ako. Na mamamatay na ako. Subalit, tinulungan ako ng banal na espiritu, natagpaan ko si Apo Konsing. Kahit po gumaling na ako, nung 2005, nagkaroon po ako ng internal bleeding. Ang singit ko po, parang hita ng manok na pinilipit na dumugo sa loob. Hindi po ako pwedeng operahan. Dahil ang mga internal bleeding po, inoperahan ng mga surgeon para ma-wash out yung dugo na namuo. Ngayon, sinabi ng doktor sa akin na surgeon, wala tayong magagawa dahil ang sabi ng doktor mo sa leukemia, hindi ka pwedeng operahan. Very risky daw. Dahil wala akong dugo. Flat down lahat ang dugo ko. 0-0. Diba? Dying na yung ganon. Wala ka ng dugo. Alam nyo naman, ang dugo ang bumubuhay sa tao. Subalit sa kapangyarihan po ng Divine Mercy, nanalig po ako, sabi nung doktora na sa leukemia, mayroon kang surgeon. Pakilala kita sa the best surgeon sa UST. Subalit ang sabi ng doktora, hindi ka pwedeng operahan. Dahil wala kang dugo. Kahit salinan ka ng dugo, mauubos. Nasalinan po ako noon ng 9 na bag na dugo noong 2005. Ngayon po, sabi ng surgeon, i-CT scan ka namin. Lahat ng posisyon ng ultrasound, dinanas ko doon. Hindi nila malaman kung saan. Yung pala, nasa singit ko yung blood clot, yung dugo na namuo. Ngayon dahil hindi ka pwedeng operahan, you better pray, cause you're dying. 2005 pa po yun. 1 taon na po akong pinagaling ng Divine Mercy noon. Anong sabi ni Apo? Naiiyak ako pag naalala ko si Apo. Apo, hindi ko po kailangan ng dalaw. Kailangan ko po ang dasal niyo. Kailangan ko po. Meron kaming Divine Mercy sa Baliwag. Huwag niyo po ang dalawin. Mahal na araw noon Maawa kayo sa akin. Pagdasal niyo ko. Kaya naniniwala po ako na prayer is powerful. Amen po ba? Ang sabi po ni Apo sa akin, nagpapatira pa ako sa Ama. Isinusuko kita, Isidora. Ang Ama na bahala sa iyo. Ang sabi po ni Ate Vanji, taga-Baliwag, preacher ng Divine Mercy, patay na po siya ngayon. 4 months lang ang leukemia niya. Isipin niyo, preacher ng Divine Mercy, nagka-leukemia tulad ko. Bakit siya 4 na buwan lang? Bakit ako maglalabing 3 taon na? Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon sa akin, Isidora, pinagaling kita. Hindi dahil sa mahal kita. Pinagaling kita, Isidora. Dahil gusto ko mahalin mo ako. Laban natin yung buhay ng Diyos. Kapag sinabi po natin mahal natin ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, kailangan po lahat ng ginagawa natin maka-Diyos. Amen po ba? Si Isidora po, hindi ko masabi sa inyo na lahat ng oras maka
Diyos ako. Dahil nung araw po, pag nagsisira ako sa maliit na dambana ni Apo Kunsing, pag nagmura si Isidora, PI mo, malutong pa sa kornig ng Bulacan. Tulad ng senior na kapatid, yung puro galit, yung puro hinanakit, at inggit sa ibang tao o sa kapwa, nasa puso po natin lahat yun. Hanggang hindi po natin inaalis yun, hindi tayo tinatanggap ng Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Biblia, sa banal na aklat, na hanggat hindi nag-isip bata ang isang tao, hindi paroroon. Bakit isip bata? Sapagkat wala siyang sala, wala siyang malisya, wala siyang sa mundo, at wala siyang galit. Amen po ba? Ngayon po, sa ginawang hiwaga sa akin ng Panginoon, buhay na patotoo, na sa kabila ng leukemia ang dinadala ko, ang sakit ko, hindi po ako nagkukulang sa Kanya. Kung may pagkukulang man po ako, siya lang po nakakaalam at hindi po kapwa-tao ko. Amen po ba? Hindi niyo po mayakap ang lahat. Tanging ang Diyos lamang po, ang Diyos na buhay ay nagkakaloob sa atin. Kasi po, biyaya po yung pananampalataya. Hindi po yan nabibili ng salapi. Hindi po yan na basta dumarating sa'yo, hingin niyo po. Amen po ba? Meron pa po bang nakikinig? Baka sawa na po yung lahat. Ayaw na makinig sa akin. I'll make it short na lang. Ganito po yon. Dahil sa ang Divine Mercy, ang nagpagaling sa akin, sa pamagitan ni Apo Kunsing, naririto po ako dapat araw-araw. Hindi po para magyabang. Para po ipakita sa ating Panginoon na isinusuko ko ang lahat sa Kanya. Na siya nang bahalang mag-drive sa buhay ko. Na pangunahan niya ako sa araw-araw. Huwag niyo pong kalilimutan ang pagdadasal sa Kanya at sintruhin niyo po. Sabi nga ni Apo, tumbukin mo kung anong hinihingi mo. Tulad po sa akin. Pag pinagaling kita, Isidora, saan ka pupunta? Sa iyo, Lord. Sapagkat pinabasa po sa akin ng Panginoon noong 2005 ang Deuteronomio 30. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, bahala na po kayo sa akin. Kapag kinuha niyo po ako ngayon, siguraduhin niyo lang po sa inyo ako pupunta. Kapag namatay po ako ngayon at hindi ako makakapunta sa inyo, huwag niyo po akong ibigay. Amen po ba? Ganun katapat dapat makipag-usap sa Panginoon. Tapat ka sa Kanya at magiging tapat siya sa iyo. Anong sinabi ng Panginoon sa akin? Nung sinabi ko, Ama, hindi po ako palabasan ng Biblia, ng banal na aklat. Subalit, pagbukas ko ng banal na aklat, yung mababasa ko doon, kayo po yung nagsasalita. Amen po ba? Sapagkat kapag hindi po natin hiningi ang biyaya ng banal na Espiritu, hindi po natin mawawaan kung anong nakalagay sa Biblia, kung anong sinasabi. Kahit nasabihin nyo pang scholar ka, o English speaking ka, o master mo yung Biblia, kapag wala ang Spirit ng Panginoon, hindi nyo po maintindihan. Kahit nakinig ka sa pare, paglabas mo ng simbahan, limot mo na. Amen po ba? Bakit nakatatak hanggang ngayon sa utak ni Isidora kung ano sinabi doon sa Biblia? Ganito po yun. Nung binukas ko yun, alas 3 ng madaling araw, nakita ko yung Santo Papa, pinapasan yung bangkay niya. Milagro po, ikalawang beses. Araw ng Divine Mercy yun, April 3, 2005. April 18, 2004, ako una pinagaling. Ngayon po, nung mabasa ko yun, nagreklamo ako sa Panginoon. Panginoon, 3 beses ko na po binasa ito, hindi ko po maintindihan. Wala po akong mawawaan. Pakisummarize nyo nga po. Ganun. Kadakila ang bibig ni Isidora. Pakisummarize nyo nga po. Isidora, kung ako ang pininiwalaan mo, Diyos mo at wala nang iba, mabubuhay ka. Pagpapalain ko ang iyong mga angkan. Nangyari po ba? Subalit kapag tumalikod ka sa akin at sumamba ka sa Diyos-Diyosan, mamamatay ka. Nasa bingit po ako ng kamatayan. Ano pong isasagot sa Panginoon? Ama, kayo na pong bahala sa akin. Yun pong summarization, napakahaba po ng Deuteronomio 30. Pero ang summarization niya, 2 sentence lang. Napakaikli. Kung hindi ko po isinabuhay ang nais ng Panginoon sa akin, 2005 pa lang po, 6 feet under the ground na ako. Amen po ba? Sinasalinan ka ng dugo, kinikemotherapy ka. Sino makatagal nun? Hindi makatagal ang isang tao na ganun ang buhay mo.
2 beses ka tusukin ng karayom sa isang linggo? 2 beses ka sinasalina ng dugo sa isang buwan? Kahit lahat tubusin ng dugo sa Pilipinas, hindi po mabubuhay ang tao. Amen? Kahit po lunukin mo ang lahat ng tableta sa Pilipinas o galing pa sa Amerika, hindi po kayo bubuhayin nun. Ano ang bumubuhay sa tao? Ang hiwaga ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang divine mercy. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po, kilala nyo ang divine mercy. Amen po ba? Ang divine mercy, si Jesus at ang banal na Espiritu ay iisa. Amen po ba? Ngayon po, ang divine mercy bilang si Jesus ng pagkabuhay niya, muli, dahil pinatay siya ng tao isa rin ako sa pumatay sa kanya. Mabuhay siya, nanghihingi siya sa tao ng ABC. Siguro naman, kahit na hindi nakapag-aral lahat ng tao, alam yung ABC. Amen po ba? Ang ABC ng divine mercy, ang A, ask for mercy. Kailangan po, humingi po tayo ng awat habag sa ating Panginoon na kinikilala natin. Amen po ba? Dahil wala po tayong hihingan ng awat habag, hindi po pwede manggagaling sa kapwa-tao natin. Tanging sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, manggagaling ang habag at awa para mabuhay ka pa. Amen po ba? Yun ang A, ask for mercy. Ngayon, yung B, kapag binigyan ka ng awa at habag ng ating Panginoon, hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Para kang manok na kahig ka ng kahig, lunok ka ng lunok. Amen po ba? Nakikinig po kayo. Buhay pa po ba tayo? Buhay ang Diyos. Kapag binigyan ka ng mercy ng Panginoon at naramdaman mo yon na buhay siya sa iyo, kailangan po ang B, be merciful to others. Ibahagi mo rin sa kapwa mo ang mercy ng Panginoon sapagkat yun ay hindi sa iyo. Yun ay pinahiram lang sa iyo. Yun po ang ginagawa ni Isidora taon-taon. Nawala po ako ng 2 linggo. Amen po ba? Nagpakita po ako ng mercy doon sa aming lugar sa nanay ko. Ngayon po, naipakita ko na. Humingi ako, naipakita ko na. Tama na po ba yun? Meron pa pong letter C. Ano po yung letter C? Complete trust. Kailangan kompleto ang ating tiwala sa Panginoon. Na kahit maraming nagbabati ko sa akin, unang-unang pamilya ko, mga in-laws ko, hindi ko sila pinakinggan. Ang pinakinggan ko si Apo Kunching. Siya ang ginagamit ng Panginoon. Di ba, kapag ang ginagamit ng Panginoon, kalaban ng demonyo. Amen po ba? Kaya po, ang detractors natin, yung kapwa natin, yung kasama natin sa bahay mismo. Ang Panginoon, ultimo po asawa natin, kalaban natin yan, kapag wala sila sa Panginoon. Ang sabi ni Apo Kunching, kapag ang dalawang espiritu, magkaiba, hindi magkasundo, hindi talaga magkasundo yun. Kailangan ng espiritu, dalawang tao, iisa ang pinaniwala ang Diyos, saka pala magkasundo. Amen po ba? Ano naman ang gagawin natin doon sa hindi natin kasundo? Siyempre po, ipagdasal natin. Hindi po tayo pwede makipaglaban ng bibig sa bibig, kamay sa kamay, utak sa utak. Hindi po. Ipagdasal. Kaya po naging prayer warrior si Isidora. Ngayon po, pag nandun na sa iyo yung ask for mercy, be merciful, saka complete trust. Kompleto, hindi 99%. Doon niyo po makikita ang hiwaga ng divine mercy. Amen po ba? Dati po hindi ako marunong umiti. Dahil dinaramdam ko po yung karamdaman ko. Nangumiti po kayo. Kaharap niyo po ang Diyos, hindi po tao. Ako po, hindi ko lang alam sa iba. Kapag kaharap po si Apo Kunching, bagbag po ang aking damdamin. Ama, salamat po, may Apo Kunching ako. Kasi siya pong ginamit na instrumento ng Panginoon. Kung bakit gumaling ako, pagkaharap ko po yung doktor ko, bakit hindi mo katulad yung ibang pasyente ko? Bakit pagharap sa akin para bang down na down? Sinasabi doon ng doktor na gayahin niyo si Mrs. De La Cruz, si Isidora. Pagharap sa akin, nakangiti. Maganda ang mood. Amen po ba? Yun ang hiwaga ng Espiritu na pinagkalob sa akin na hanggang ngayon, nais kong isa buhay hanggang sa huli ng sandali ng aking buhay. Magandang umaga at maraming salamat.
Salamat po kapatid. Na-inspire po ba tayo sa ating kapatid na si Isadora? Sabi nga po himala po yung nangyari sa kanya. Hindi biro po yung kanyang sakit na bihira po yung nakakaligtas sa sakit niya na cancer sa dugo na kung tawagin ay leukemia. Na binigay po niya ang sarili niya talaga sa ating Panginoon 100%. Na pinangunan niya ang Panginoon sa kanyang buhay na maibigay po ang kanyang pagtitiwala na sabi nga po ay sino pa ang kanyang kakapitan, hindi po ba ang ating Panginoon na nagbigay sa kanya ng himala, isang napakalaking himala na dapat nga po sabi ay 6 na buwan lang ay namamatay na ang pasyente ng leukemia. Ngunit sa kanya po ay 13 years na po ay napakalakas po ng ating kapatid. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Ganon din po sa pagtitiwala sa ating Panginoon na napunta po siya dito sa dambana at nakilala po ang ating mahal na Apo Kuntin sa banal na dambanang ito. At yun nga po, nagbago ang kanyang sarili na sa dating buhay niya ay ibang-iba po ang kanyang sarili. Ngunit nung napunta po siya dito sa dambana ay ang lahat po ng liko sa kanyang buhay ay isinuko niya sa ating Ama. Ngayon naman po ay magtatawag po ulit ako ng isang magbabahagi na ating kapatid na Caps Magno. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakabait ang Panginoong Diyos. Lalong-lalo tayo pong may mga karamdaman, daing natin sa Kanya, dulog natin sa Kanya. Tayo po ay pakikinggan niya at pagagalingin. Kaya po sa oras na ito, ako ay mag-aalay ng awit para sa ating Divine Mercy at sa ating mahal na Apo Kuntin at sa inyong lahat. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan,
kasalanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa lahat ng Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabutihan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Ako ay maligaya, magbuhat ng kayo'y magkailala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunhian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po. Marami pong salamat. Salamat kapatid sa napakaganda mong kanta. Ang natatandaan ko po dati pagka kinukunan siya ng picture, nakakalimutan niya yung kinakanta niya. Ngayon po napalitan na, pagka pinapalakpakan, nakakalimutan po yung kanta niya. Pero napakasarap pong umawit sa Panginoon, lalo na po papuri po sa ating Panginoon ang pagkanta po natin. Ngayon naman po ay tatawag po muli ako ng isang magbabahagi na mula sa Tigas Sukat, si Tita Neri po. Palakpakan po natin. Andiyan po ba si Tita Neri? Tita Neri daw po, Tigas. Tita Neri. Yung po Tigas Sukat po. Tita, ikaw. Ikaw daw. Palakpakan po natin si Tita Neri. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagulat po ako, hindi po ako prepared. Siguro po kanina po kasi iniisip ko, naiyak tuloy ako. Kasi kanina kasi iniisip ko dyan, sabi ko 2010 na ako dito. Pero nahihiya po kasi ako mag-share. Sabi ko kanina sa sarili ko, mag-share ako, siguro mag-share ako pag na talaga, kaloob na talaga ng Diyos Ama.
Kasi po first time ko pong napunta dito, napakahaba po ng kwento ko kasi iaano ko na lang. Matagal na po ako kasi ang may sakit, yung hindi na gagaling ng doktor. Ang dami ko ng albularyo noong 2010. Tapos po nung napunta ako yung lola ko po kasi nasa London, may isa po siyang alagad na nakilala doon na nagbakasyon po doon. Yun po, nakapagaling din po sa kanya nung may karamdaman din siya. Tumawag siya sa akin kasi hindi naman po ako nagaling, lagi lang ako nasa bahay, umiiyak. Nung pagpunta ko po doon nung tinawagan po ako ng lola ko para ibigay yung address dito po, akala ko po albularyo talaga. Nung pinanood ko po siya sa internet, iba po yung naramdaman ko, bigla akong sumaya. Tapos, nung papunta na po ako dito, nung kinaumagahan, hindi ko po alam kung paano pumunta dito kasi taga-Bikutan po ako, sa Taguig pa po ako. Ang layo-layo po, 4 na oras papunta dito. Pero, nung papunta na po ako dito, nandiyan na po ako sa tricycle ng Baliwag. Nung papunta po ako dito, praise God po, akala ko po kasi masamang espiritu, may bumulong po sa akin kasi nag-iisip ako kung naliligaw na po kami ng mama ko sa tricycle. May bumulong po sa akin na, anak, malapit ka na. Umiiyak po ako nun kasi sabi ko kung anong nangyayari sa akin. Kala ko masamang espiritu, may bumubulong. Pagpunta ko po dito, kinausap ko po si Apo, tinanong ko po sa kanya kung sino po yun. Ang sabi daw po niya, ginabayan daw po ako ng mahal na ama. Napakaswerte ko po. Tapos nung kinabukasan po, kasi hindi ako nakatulog nun eh. Hindi naman po ako ini-insomnia. Kinabukasan po, ang sarap po ng tulog ko. Tapos yung pagising ko po, dinig na dinig ko po yung joyful song. Hinahanap-hanap ko po lagi dito, kaya lang po malayo. 9 days po ako nandito, pero gumaling po talaga ako. Hindi po ibig sabihin na kapag gumaling ka na po dito, ay magaling ka na. Nagkasala po ako nung kasi hindi na po ako bumalik after 9 days. Kasi nga, iniisip ko, bakit ako babalik eh? Magaling na ako. Mga napunta lang dun eh, may sakit. Pero po nung last 2011 po, iba na naman po karamdaman ko. May mga nana naman yung mata ko. Inoperahan ako, tapos kailangan na naman daw po, operahan na naman paulit-ulit. Pero po, bumalik na naman po ako dito, pinag 9 days ako ni Apo. Hanggang ngayon po, nagtataka yung doktor, bakit daw wala daw pong inooperahan sa mata ko. Ngayon po, kahit minsan kasi pinanghihinaan ako ng loob, nung nakaraan lang pong buwan, nabigo ako sa pag-a-apply ko sa abroad. Pero, ang inisip ko na lang po, meron pang mas may ibibigay sa akin yung Panginoon. Hindi po dapat, kapag nabigo ka po, hindi po dapat pala dadamdamin. Hindi po sumasama yung loob ko. Bakit ganun? Ang iniisip ko po kasi meron pang ibibigay sa akin yung mahal na ama na mas nakabubuti pa para sa akin. Dahil pag ganun po pala yung ginawa nyo, kapag hindi nyo po pala dinamdam yung kabiguan, yung hahayaan nyo lang po talaga siya, talagang damang-daman yung ibibigay niya po agad. Nung nakaraan linggo lang po may nagbalita sa akin na meron na namang offer sa akin. Pero yun po, after po nang nakatanggap ko, yun na pangalawang beses na po ako na naginip kay Divine Mercy. Last year po, nung December 2012, sinabi niya, basta may sinabi siya po sa akin na, anak, malapit ka na. Hindi ko po alam kung anong ibig niya sabihin noon. Tapos, nung last week lang po na naginip lang po ako sa kanya, basta na naginip ako, hindi ko po siya nakikita, pero maputi lang. Hindi ko pa ma-open kay Apo kasi nahihiya din ako. Basta, pag may karamdaman po kayo, wag po kayo agad susuko kasi hindi naman po kapag isang beses napagaling ka na, hindi ka kailangan po, pag nasa Panginoon ka po pala, lalo kanyang sinusubok. Pero ako hindi po ako bumibigay. Talagang gabi-gabi dinadasal ko po yung Divine Mercy na niro-rosary. Kahit masama po minsan yung pakiramdam ko kasi anemic ako, nag-70/50 po ako. Pero sabi po sa akin ni Apo noon, inom lang daw ako ng talbos ng kamote at saka ng alokbati. Sa tulong po noon, bakit po namayos naman po ang tulog ko ngayon? Nagpapasalamat po ako kasi kanina nandyan lang ako, nag-iisip po kasi ako habang nakikinig po kay Tita Isidora. Nakikinig ako, sabi ko, naisip ko bigla dyan kanina, sabi ko, gusto kong mag-share, kaya lang gusto ko yung mismong yung ang mahal na ama yung talaga magkaloob sa akin na magbigay ng oras dito sa akin. Kasi sabi ko, gusto ko mag-share, gusto ko mag-share yung talagang natupad na yung mga pangarap ko, pero hindi po pala, talagang
napakabait po talaga ng mahal na Ama. Hindi pa po niya tinutupad, gusto niya na po talagang ibahagi ko kung ano yung maibinibigay niya pong lakas sa akin. Nung bigla po akong tinawag diyan kanina, hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Pero pag nandito na po talaga kayo, sobrang talaga lahat binibigay ng mahal naman kung ano yung masasabi niya. Napakamahiyain ko po talagang tao. Pero pag tungkol po pala sa Panginoon, hindi po kayo mahihiya. Lahat ng pinagkakaloob niya po, hindi po talaga kayo talaga mahihiya pag nandito na kayo. Pag best na may karamdaman po kayo, wag po kayo susuko. Talagang ipagkaaloob niyo lang po talaga sa Kanya. Lahat ng kahilingan ninyo, kung hindi pa po naibibigay agad-agad, habang may buhay po may pag-asa, hindi po kayo pagkakapabayaan po ng mahal na Ama. Maraming salamat po. Salamat kapatid. Napakapalad mo at pinadama sa iyo ng Panginoon at inakay ka sa daong ito na kung saan ay ang iyong karamdaman ay napagaling ng ating Panginoon. Sabi nga ng pag nagtiwala po tayo sa ating Panginoon at ibinigay natin ang ating sarili, ay ang ating dinadalangin ay Kanyang ipagkakaloob. Meron nga po palang nawalang susi doon po sa may sa tindahan. Baka po meron kayo nalaglag na susi po ng motor to. Sa tindahan po ito nakuha. Baka po mabuksan na. Tatawag pa po ako ng isa pang magbabahagi. Sino po gusto magbahagi dito sa gawin to? O mapalad na. Ayan po, nakuha na po yung susi ng langit. Tatawag pa po ako na isang kapatid na Caps. Diyan po sa labas. Ang ating kapatid na Caps Eli. Palakpakan po natin. Ito po ang ating kapatid na Caps na press. At talaga po ang pananalig sa ating Panginoon ay buong buo. Sa ating minamahal na mga alagad, sa ating IT team, ganoon din po sa ating choir, sa ating organist, sa aking mga kasamang Caps, at sa inyo po lahat ng mga panauhin namin sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po inaasahan na ako matatawag dahil ang pinupus ko talaga si Tata Simon dahil doon sa key, sa susi na nakuha sa kanya. Pero kasi po magkatabi kami sa upuan. Para sa tingin ko, parang dumaplis ata yung tingin na ginawa ni Utol na Johnny. Anyway, sa akin po, meron po akong ibabahagi sa inyo. Ito po ay totoong nangyari sa buhay ko noong panahong wala pa po ako dito sa Dambana. Pero ngayong nandito na po ako, ngayon ko po na-realize na ang Panginoon ay totoo poong napakabait sa atin ng mga anak niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam po ninyo, nagwo-work ako sa Magnolia po noong panahon na yon. Magnolia San Miguel Corporation. Sa sales po ako. Ang anak po namin, ng aking kabiyak ng puso ko ay apat po sila. Si Lovely po ang panganay. 3 babae po sila. Nag-iisa lang pong lalaki yung lalaki kong anak ngayon. Nung ipinanganak po siya, 21 days po na ipinanganak siya, nagkaroon po siya ng bronchopneumonia. Talaga pong ikinagulat ko din dahil the time na sa trabaho po ako, tumawag lang po si Mrs. sa akin sa opisina na yung anak kong araw ay nakakonfine sa sa Infant Jesus Hospital sa Laon-Laan po. Isang bagay na ipinag-alala ko the time dahil ang San Miguel Corporation po, lalo na yung sales, free hospitalization po kami the time. Kaya po nung panahon na yun, kahit sa hospital na malalaki,
ay wala po kaming inaalalang magiging bill namin. Pero nag-alala po ako ng time na yon dahil ang hospital na pinasukan niya, hindi po covered ng San Miguel Corporation. Pero ganun pa man, dahil nandoon na nga po ang pasyente, wala na pong magawa. Nando na. Sabi ko, sige, bahala na. Pagkatapos nito, kung ano man, tsaka ako na lang lalakarin sa main office namin sa Makati. So nung dumating po ako doon, ay nasa pasilyo lang po ang aking may bahay kasama yung anak ko. Dahil napakarami po talagang pasyente. At yung hospital po na yung puro bata lang. Espesyalista po talaga sila sa bata. So medyo hindi talaga po maganda ang kondisyon ng anak ko. At nung huli nga, ay nakikita ko ang itsura ng bata ay umiitim siya. Umiitim. So nung pagkaraan po ng hindi natapos yung araw na yon, nakakuha na rin po kami ng sariling kwarto, nasa private room na rin kami. So nung nasa kwarto na kami, ang ginagawa ng doktor sa kanya, sinasanction siya dahil maplema po eh. At yung pala ang tanging paraan para makahinga ng maayos yung bata. Kaya lang ako bilang magulang na nakikita ko, yung anak ko, every time na ginagawa yung sanction, ay dugo na po yung lumalabas sa hose. So, at saka nakikita ko po yung panginginig ng anak ko. 21 days yung bata, imagine, napakaliit, ano po. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko kaya tingnan. Pag po dumadating yung doktor, lumalabas po ako ng kwarto. Lumalabas ako. Hinihintay ko na lang po siya na pagkatapos niyang gawin yung trabaho niya, tsaka ako siya pupuntahan. Noong huling araw po na yon, na ramdam ko parang bumigat na lalo ang kondisyon. Kinausap ko po yung doktor bago siya lumabas. Nag-abot po kami sa loob sa kwarto. Sabi ko, Dok, ano po ba kondisyon ng anak ko? Talaga po sa totoo, magulang ako, kayo magulang din. Napakahirap po pala. Na marinig nyo yung sinabi niya, alam po ninyo, ang sabi niya, ipagdasal nyo na lang sir ang anak nyo. Talaga pong hindi ko alam kung paano gagawin ko. Ganun po ba? Lumabas na po siya, iniwan na po ako. Naiwan po kami sa kwarto. Nung sinabi niya nga sa akin na ipagdasal ko na lang, nung oras po na yun, ang isip ko nakapokus sa kanya. Sa kanya, dahil doktor na nga po nagsabi na ipagdasal ko na lang. So, merong akong inaasahan kung ibibigay niya, siya ang magbibigay ng kagalingan ng anak ko. Meron pong cross na maliit na nakalagay doon sa wall ng hospital, ng kwarto. Isang maliit lang po na cross na ang Panginoon ay nandoon. Maliit lang po. Siya ko pong napagtuunan ng pansin. Talaga pong heart to heart, tumawag ako sa kanya, umiyak ako. Sabi ko, Lord, mahal na mahal ko yung anak ko. Kaya lang napakahirap para sa akin na magulang na makita ko yung anak ko sa ganyang estado, sa ganyang kondisyon. Please po, kung yung anak ko po ay bibigay niyo sa akin, ipinangangako ko po sa inyo, bibigyan ko ng magandang kinabukasan yung anak ko. At kung hindi naman po para sa akin, tatanggapin ko. Pero please, wag mo na pong pahirapan. Kunin mo na at hindi ko po kayang makita na naghihirap yung anak ko. Yun lang po, yun lang. Talagang lumuluha ako, tumatawag ako sa kanya. Napakahiwaga po ng Panginoon. Napakabilis niyang gumawa ng paraan. Wala pa pong isang oras. Minuto lang. Meron pong mapakalaking pagbabago ang nangyari sa kondisyon ng anak ko. Merong nurse po na pumasok. Tiningnan niya po, nasa incubator eh. Bumubula po kasi yung bibig ng anak ko. Bumubula. Bula ng bula siya. Sabi niya, sir, halik po kayo. Ano po? Sabi. Sir, yung bula ng anak niyo, yung bula sa bibig niyo, susundan niyo ng punas. Lumalaban yung anak niyo. Yung pong lumalabas na bula sa plema po yun, inilalabas niya. E di, madaling sabi, nung panahon na yun, wala pa po ang isip ko dun sa, siya pa lang nagbigay sa akin noon, hiwaga na yun. Doon pala mag-uumpisa ang hiwaga ng ibibigay niya sa akin. Dahil nga po nung panahon na yun, wala pa ako sa kanya. Bagamat kinikilala ko siya, kulang pa po yung pagkakilala ko sa kanya. Inaamin ko po yun. Noong time na yun, basta nagdasal ako, taimtim, tumatawag ako sa kanya. Pero napakalaki pa rin ang pagkukulang ko kasi yung hiwaga na hinihingi ko at ibinigay niya sa akin, hindi ko pa rin po napagtuunan ng pansin na yun na pala yung hiwaga na binigay niya sa akin. So, punas. Sige, punas. Yun na po, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung
ang recover ng anak ko hanggang sa gumaling at lumabas na. Napakaraming beses na na-hospital siya na talagang palipat-lipat kami ang kahuli-hulihan po namin Cardinal Santos na hospital. 1 linggo lang po kami ata, ang bill namin nasa 200 mahigit na. Pero dahil nga po ako ay nasa matatag na kumpanya noong panahon na yon, hindi po naging problema sa amin yung bill. Ngayon po, na nandito na ako sa Divine Mercy at naglilingkod bilang CAPS kasama ng aking kabiyak ng puso at anak ko. Isa rin po sa naging dahilan kung bakit nandito ako ngayon, kami ng aking may bahay, ay dahil po doon sa anak ko na may kidney problem po siya. For transplant po yung kidney ng anak ko. Pero dahil dinadialysis siya, nare-revive siya. At ang totoong isang ipinasasalamat ko, dahil nandito kami sa Panginoon, patuloy binibigay niya yung kalakasan ng anak ko. Marami nga pong hindi naniniwala na dinadialysis siya. At kung makikita nyo naman po siya, compared no sa ibang dinadialysis, iba po, malaking pinagkaiba ng anak ko. Tayo ka anak, para makita. Isang pagpapatotoo na sinasabi ko sa kanila, parang wala po, ano? Parang wala pong problema. Pero ang totoo po, for kidney transplant siya. Twice a week, dinadialysis siya. Kaya lang, isang bagay na pinasasalamatan ko sa Panginoon, yung kalakasan na patuloy na ibinibigay niya sa anak ko. At yung kulay niya, hindi nagbabago. Kaya ko po naibahagi sa inyo yung nangyari sa anak kong lalaki. Ngayon pong nandito na ako at naglilingkod ako sa kanya, tinanggap ko na po siya sa puso ko, sa buhay ko, na suko na ako. Lahat ng kasalanan ko, inihingi ko na ng kapatawaran sa kanya. Dahil po ako nung panahon na yon, isang lalaking matatawag na, kayo na po humusga. Dahil alam ko lahat na sa akin nung panahon na yon. Pero ngayon po, nung tanggapin ko ang Panginoon sa buhay ko, marami at totoo po pala yung sinasabi nila. Pag daw po tinanggap nyo ang Panginoon sa buhay ninyo, marami kayong dapat putulin sa sarili ninyo. Amen po ba? O isa na po doon yung pambababae ko, pag-iinom ko, ang pagiging siga ko, dahil ang 45 lagi na sa bewang ko. Ngayon po, napalitan na po yung 45. Rosaryo na po ang laman ng bulsa ko. Kaya po isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid. Kayo po, lalo na po doon sa ating mga kapatid na nandito ngayon, na malakas ang katawan, walang karamdaman. O isama ko na rin po lahat yung mga kapatid natin na may karamdaman para sa inyong lahat po na sana maging inspirasyon sa inyo itong sasabihin ko. Sa inyo po mga kapatid, at ang nangyari sa buhay ko, hindi ko po sukat akalain, nahahantong ako rito. Sa tanang buhay ko, marami na rin akong pinasok na mga kung ano-ano pang mga sekta. Pero hindi nakapagbigay ng lubusang kasiyahan sa akin. At ang paniniwala ko nung panahon na yon, talagang wala, malabo, malayo. Tamang nagsisimba ako, tamang tumatawag ako sa kanya, pero hindi ganap na seryoso sa sarili ko. Hindi katulad po nung nandito ako ngayon. Lubusang nakilala ko siya dito sa lugar na ito. Napakahiwaga po ng lugar na ito. Kaya po sa inyong lahat, huwag nating sayangin ang panahon. Huwag nyo nang mithiin na bago nyo makilala ang Panginoon, ay mayroon pang pagsubok na darating sa buhay nyo. Huwag po sana. Kasi kung magkaganon man, napakahirap po. Napakahirap. Huwag na po nating hintayin yon. Kung kailan tayo magigising kailangan may mangyari muna sa atin. Huwag po. Ang isang ibabahagi ko sa inyo, sa nangyari sa buhay ko, mas maganda po na ganito. Malakas kayong katulad ninyo ngayon. Tanggapin nyo na po, isuko nyo na ang inyong mga sarili sa Kanya. Siya ay walang pinalalagpas na sandali para sa ating lahat. Basta't lang din taos sa puso ang pagtawag nyo sa Kanya at ang paniniwala ninyo ibigay nyo sa Kanya. Sigurado po, ibibigay sa atin lahat ang kahilingan natin. Sa murang edad ko, kung mayroon man akong pinagsisisihan, isang bagay lang po. Ang pinagsisihan ko po sa tanang buhay ko is kung bakit ngayon ko lang siya nakilala, dapat nung pa. Hindi na po siguro sana humantong sa ganitong pagkakataon na nangyari sa buhay ko. Pero ganun pa man, ngayon, kasama ko yung anak ko,
Hindi po ako natatakot. Mas lalong hindi natatakot yung anak ko. Kasi sa bibig po niya nagmula ang sinasabi niya na noong nagkasakit siya at nung time na medyo talagang hindi maganda ang kondisyon niya, natatakot siya kasi takot siyang mamatay. Takot siyang mawala. Parang hindi pa niya tanggap. Pero alam po ninyo, nung oras na tanggapin niya ang Panginoon sa buhay niya, anytime sinasabi ng anak ko, pwede na akong mawala basta't siya ang nagbigay sa akin ito. Sa ating lahat po, hindi natin hawak ang buhay natin. Anumang oras, pwede niyang bawiin sa atin. Kaya isang pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon, every time na magising tayo sa umaga, bago tayo matulog, dapat pinasasalamatan natin siya. Kasi yung buhay na laging ipinahihiram niya sa atin, the best talaga siya sa ating mga anak niya. Tayo lang na tao na kung minsan nagiging bulag tayo. Dala kung minsan ng kasaganaan natin sa buhay. Minsan hindi natin naiisip na ang Panginoon ang susi sa lahat ng gaano mang kasarap ang tinatamasa natin sa buhay natin ngayon. Walang ibang pinanggagalingan kundi siya lang. Amen po ba? So, katulad nung sinabi ko kanina, sana mga kapatid, huwag natin sayangin ang buhay natin na araw-araw nandito tayo. Gawin natin kapakipakinabang para sa Kanya yung huling buhay na natitira natin para sa Kanya. Ialay natin ang ating mga sarili, isuko natin ang ating mga sarili sa Kanya. At sisiguraduhin ko, wala tayong dapat pagsisisihan. Muli, umaasa ako na sana nauna ang pagbabago na sinasabi ko sa inyo. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat kapatid sa napakaganda mong binahagi. Magsitayo po ang lahat at dasalin natin